Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ang daming ganap mga kababayan. As you know, si Saldico nagpalabas uli ng panibagong series ng mga videos accusing the whole family na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating Pangulo, si First Lady Lisa Marcos, pati si Sandro. Yan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan. Tulad ng sinabi po ng mga analyst at saka mga law experts, walang value ang mga sinasabi ni dating Congressman Saldico hanggat hindi niya yan, mga kababayan, pinanunumpaan. Tulad ng pag-execute po ng affidavit na notaryado, hindi yung piki. Kasi pag hindi po, ang value lang niya po, mga kababayan, nandun lang po sa political propaganda. Kaya hindi na po pinapatulan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi wala pong legal weight. Sabi nga po ng mga legal experts. But anyway, yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na rin kahapon. Sabi dito sa balita ng Sopi Radio DCWB, ex-Congressman Saldico nagtangka umanong i-blackmail ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin, sabi ng ating Pangulo, kaya pala daw nag-release ng mga series of videos itong si Saldico kasi gustong i-blackmail yung ating Pangulo. So sabi dito, sa video na inilabas ni Marcos, sinabi niyang lumapit sa kanya ang kampo ni Ko na sinabing hindi maglalabas ng video ang dating kongresista kung hindi kakansilahin ang pasaporte nito. Isabi ng ating Pangulo, I do not negotiate niya with criminals. Yan po ang mariing payag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But anyway, unahin muna natin itong video ni Saldico. Nasabi ng ating sabi ng palasyo ni Press Officer Claire Castro, ang dami niyang inconsistency sa mga sinasabi ni Saldico. Sa bagay, kahit nga po yung video, yung mukha at saka buhok, iba yung unang video series niya. Sa pangalawang video series, nabago yung hairdo niya. Oh. Ito yung unang video niya, mga kababayan, yung buhok iba na. Yan o. Iba yung hairstyle. Sabi ni Yossi Castro, madaling nagbago ang kanyang hairstyle. Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nagbago ang hairstyle. So it means lumalabas, iba-ibang araw ito ginawa. Series nga po, episode 1, season 1, season 2, season 3. Ewan ko kung hanggang anong season siya. Hanggang siguro hindi pa siya nahuhuli ng ating mga authorities. But anyway, pakinggan natin yung kanyang latest video mga kababayan kahapon. Umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Part 3 po. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara
na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito'y naprubahan ng Pangulo noong sila'y nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance
na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagrereklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indugabos. So yan po yung aligasyon, mga kababayan ni Saldico, na sabi ng mga legal experts, wala pong legal value kasi kwento lang niya po. Hindi sinumpa ang salaysay, walang mga dokumento, mga kababayan na pinapakita sa kanyang mga aligasyon, kundi binabasa lang po niya yung script na malamang sa malamang ginawa ng kanyang kung sinong script writer niya, possibly yung abogado niya, ang gumawa mga kababayan ng kanyang script. Na sabi ng Palacio Malacanang, the intention is to destabilize the Marcos administration. Hoping na pag dimbawa na paniwala yung mga mamamayang Filipino nagkaroon ng regime change, hindi na matutuloy yung investigasyon laban sa kanya. Kasi sabi ni Sandro Marcos, nakakuha sila ng intel na nakipag-deal na itong si Saldico. Ito yung sabi ni Sandro Marcos, mga kababayan, sa kanyang statement the other day. Sabi niya, anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statements from the newly crowned champion of the DDS cabal, former Congressman Saldico, are frankly as fantastical as they are false. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility, whose vested interests are to release these videos to destabilize the government. This is someone who our kababayans know to be the architect of this mess, yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Kung gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. In fact, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. Ang ibig sabihin, nakipag-deal na kay Sara Duterte na ready na to make over. Sabi ni Sara, ready na niya ako. Ayan, Sara Duterte, ready to be president if Marcos resigns. Hindi lang kung mag-resign yung ating Pangulo, kasi hindi man magre-resign yung ating Pangulo. Walang rason para mag-resign. Kundi kung mapatalsik nila, ready na daw siya.
You see? So sabi po ni Sandro Marcos, based sa intel report na dumating sa natanggap nila, nakuha nila, nakipag-deal na itong si Saldico. So sabi ni Sandro, ang Kongreso niya is a collegial body and decisions are made through a process of election. Saldico was removed as appropriations chairman because members caught a wind of his insatiable greed in corruption, not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Hindi ito revelasyon. Ito ay destabilisasyon. Kaya sabi ng ating Pangulo, I do not negotiate anya with criminals. Kasi ang sabi ng Pangulo, nagtangka daw na i-blackmail ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, ni dating Congressman Saldico. O, ito yung statement ng ating Pangulo kahapon. Pakinggan natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, Ang dami. 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. So I think it's just a matter of time. Tulad po ni tulad ni Harry Roque. Nag-ala Harry Roque na po din si Saldico. Parehas yung ginagawa nilang strategy. Si Harry Roque po, regular ang atake at may pasayaw-sayaw pang bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Ngayon wanted na po at may Interpol red notice na. So si Saldico ganun din ang ginagawa. Series of videos ang nire-release to destabilize the Marcos government, hoping kapag halimbawa na paniwala yung mga tao, mag people power at magkaroon ng regime change, maabsuelto siya. Pero tingin ko medyo malabo po mga kababayan. Kaya nga sabi natin, malamang mali yung mga advisors ni Saldico. Ang dinig natin dito sa aming paligid, yung kanyang business empire, unti-unti na pong nagko-collapse. Ang sabi, sa natanggap nating mga balita kahapon, kasi taga rito siya sa amin, nagsisipag tanggalan na daw po ng mga empleyado kasi na-freeze yung kanyang mga assets ng AMLAC. Nagsisipag alisan na yung mga empleyado daw. Yun ang balita na natanggap natin kahapon mismo. Freeze na kasi yung mga assets niya. At yung 3,566 bank account, sabi sa in-announce ng ating Pangulong Bongbong kahapon. Ayan 3,566 bank accounts. 4 billion na air assets. Ito yung pag-ari ng Misibis Bay Resort.
Misibis Corporation, 3,566 bank accounts, 198 insurance policies, 247 nasasakyan, 178 real properties at 16 e-wallets. So magko-collapse po ang business empire ni Saldico. Kaya sabi ko nga, kaya lang medyo I think mahirap na ngayon ang negosasyon kasi nagkasakita na. Kung hindi sana siya naglabas ng mga ganyang mga aligasyon, baka pwede pang naayos. Tulad ng sinasabi natin mga kababayan na nag-offer yung ating Pangulo noon sa kanyang podcast. Dito, hindi lang sa kanya, sa lahat ng contractors, na pwede silang makipag-negotiate. Bastang ayusin lang yung mga ghost flood control projects, gawin uli. At yung mga substandard mga kababayan, ayusin. Kaya lang with these developments, nagkasakita na ng masyado, buong family na. Yung binangga, personal na ni Saldico, medyo mahirap na po. Sabi nga po, he crossed the red line. Di ba po, mga kababayan? So, I think do or die na po ito para kay Saldico. And this could result to a total collapse ng kanyang business empire dahil po sa pag-freeze ng kanyang mga assets and properties. So, makikita ninyo ang kung paano nilalabanan ng ating Pangulo ang korupsyon sa ating gobyerno. Walang pakiusap, walang paawa, batas ang masusunod mga kababayan. So makikita ninyo dito ang totoong mukha ng political will. Dito pinatunayan ng ating Pangulo ang kanyang strong leadership. Never siya makikipag-compromise mga kababayan. Kahit siya i-blackmail, sabi ng ating Pangulo, kahit anya ilabas mo pa lahat ng videos mo, kahit anong drama, hindi malusutan ang batas. No one escapes the law mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So makikita natin yung strong resolve ng ating Pangulo. Kaya yung narrative ng mga DDS na weak leader yung ating Pangulo, durog na durog mga kababayan. Kasi hindi man po totoo na weak leader yung ating Pangulo. Saan ka nakakitang weak leader? Yung dating Pangulo na deliver sa dahig. Si Digong. O diba? Sino nakagawa mga kababayan ng ganon? Yung pinaka-influential mga kababayan na religious leader, si Kibuloy, nasa kulungan. Si Congressman Teves, nasa kulungan. At malamang mga kababayan, malamang sa malamang, ang daming mga officials, senador, congressmen, ang magpapasko po sa kulungan. It is just a matter of time. So I think ang ating Pangulo bababa sa kanyang posisyon in 2028 bilang isang strong man, strong leader. Hindi tulad ng pinoproject ng mga DDS na kuting. Yung ating Pangulo ay talagang totoong tigre ng norte. Hindi lang po siya mayabang. Di ba? Scout Ranger po yung ating Pangulo, sundalo. Walang makakasindak sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So makikita ninyo, ang Pangulo, ang ginagawa, lahat action po, walang ingay. Ang ingay nandun lang po sa mga DDS influencer. Sige, ngal-ngal. Si Bato de la Rosa, nagtatago na. Mamaya, topic natin sa susunod nating video. Pati si Harry Roque. So ito po ang gobyerno na may bayag. Ito yung accountability na may ngipin talaga. So ito ang sign mga kababayan na ang ating gobyerno is showing backbone. Plunder, bribery, anti-graft, conflict of interest, lahat po isinampa. At walang sinasanto, mga kababayan. Sabi nga, you cannot outrun the law. Ngayon, nabanggit ni Saldico si Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel. Nag-react na rin po. Sabi ni Secretary Laurel, pang Netflix niya ang script. Ayan total balo ni Anya or baloni, a script na pwedeng pang Netflix, sabi niya. Ibig sabihin po, utter foolishness, total nonsense ang mga sinasabi ni Saldico. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel. So sabi dito sa report ng News 5, binanatan ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel
ang mga aligasyong binitawan ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay ng usapin sa agricultural products sa bansa. Sa pinost na video ni Ko, sinabi niyang biglang ipinahinto ni Chu Laurel ang investigasyon ng House sa Quinta Committee matapos ipakita ng kalim ang isang confidential report kung saan nakasaad ang umano'y paghawak ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa rice importers. Giit ng kalihim, total baloni at pang Netflix script ang mga payag ng dating kongresista. Anya ang totoo lamang sa mga sinabi ni Ko ay ang pinag-usapan nilang pagbababa sa taripa ng bigas. And it is not true that he suggested it alone. Marami na ang nagsuggest. Ang recommendation niya actually was zero tariff, not 15%, sabi ni Chu Laurel. So ang maganda talaga kay Saldico, umuwi para yung kanyang mga kwento ma-evaluate po. At sabi nga po ni Attorney Howard Calleja, hindi niya pwedeng video lang, hindi under oath, at hindi pwedeng siya lang yung nagsasalita. Kailangan ma-cross-examine. Kung totoo ba yung kanyang mga kwento. Kasi pag ganyan na niya, walang manghalaga ang kanyang mga sinasabi. Walang legal value. Ang value lang niya, mga kababayan, sa totoo lang, sa propaganda, political propaganda. Nang intensyon nga, sabi ng Palasyo Malacanang, to destabilize the Marcos government, hoping na pag nagkaroon ng regime change, mga kababayan, maabsuelto siya. Kasi sabi ni Sandro Marcos, base sa kanilang intel report na nakarating sa kanila, nakipag-deal na si Saldico sa mga gustong magpabagsak sa ating gobyerno. Pakinggan natin yung interview ni Christian Isguera kay Isang Bayan convenor, Attorney Howard Calleja, na kababayan din namin dito sa Legazpi, sa Albay. Tungkol dito sa mga videos ni Saldico. Ayan po. Klarong-klaro naman yon. Ang nakakalungkot dito sa kanya mga pasabog, number one, Christian, parang parang it's a dud, kasi nga walang it's not under oath, no? It has no legal consequence or legal effect. I'm not being too technical. Walang legal effect. But if we have to be honest and true to the process, kailangan naman susunod tayo sa technicality o sa procedure, no? And one of those is to have anything under oath. Ibig sabihin, you're committing that everything you say is true and that whatever happens, you are responsible for whatever you say. Klaro po Correct. yun, number one. Number two, dapat po nandito siya sa Pilipinas, no? Tama. Kasi yung testimony, in any testimony, Christian, hindi ito one way. Correct. Hindi ikaw lang yung nagsasalita sa testimony. Ang testimony is two ways, no? Because I'm sure even you, marami kang question dun sa kanyang mga explosion, pinasabog nga, yung kanyang mga explosion, di ba? So, if there are more questions, we have to be clarified. Ano ba talaga itong mga nangyaring ito? So, And walang number bigat three, po. ang sabi Walang ko, legal hindi weight. nakapaniwala na sabihin wala siyang kinita. Yun pa. ang sa akin, Walang kinita daw siya. destroys Zero. the whole thing. Nico Singh. Paano ako maniniwala kung yung kanya mismong statement, hindi ka panipaniwala Correct. to begin with, no? Na saying hindi siya kumita. To me, one mistake in a statement puts a cloud on the whole statement altogether, Christian. Kaya Sabi nga po, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. That is a legal maxim, mga kababayan. Kaya walang weight ito po. May weight lang po sa propaganda, sa sa political propaganda po, may weight siya. Kung paniwalaan ng mga tao. Kaya lang, wala na nga po na sumiseryoso sa mga statements ni pinapalabas niya ng mga videos. Ang mga tao nagiging curious lang kaya pinapanood. Pero yung maniwala, hindi po. Kasi nga po, walang legal weight. Lumalabas lahat lang aligasyon, chismis, marites. Di ba po? Ayan Ituloy natin.
a cloud on the whole statement altogether, Christian. Kaya sa tingin ko, medyo kailangan marami siyang paliwanagan dito at hindi rin dapat selective yung kanyang pagsasabi kasi Correct. alam naman natin, even si Diskaya sinabi na lumaki sila with Saldico 2016 onwards. Correct. At yung SunWest niya, kasama din sa laptop DepEd scam. So bakit You hindi see? niya sabihin lahat ng katotohanan at bakit dito lang siya Laptop scam, nag-isolate Duterte sa administration 2024, 2023 na mga issues, no? Whereas marami siyang corruption issues even before President BBM came to office, Duterte time, Gloria Macapagal-Arroyo time. So Yeah. marami siyang kailangan paliwanagan sa ating bayan. Lumaki siya, panahon, actually, sabi ko nga sa inyo, sa kwento ko sa inyo, yung kanyang tatay nagsimulang lumaki, panahon ni Tabaco, ni Ramos, then panahon ni Gloria. Lalo na panahon ng previous administration, mga kababayan. Yun ang sinasabi ni Attorney Howard Calleja. So itong mga statement na to ni Saldico, may value po ito kay Sara lang at mga DDS na atat ng to make over. Pero sa husgado, wala pong value kasi kwento lang niya. Pati nga yung sinasabi ni Saldico, mga kababayan, na sumulat siya sa ating Pangulong Bongbong. Yan na. His Excellency President Ferdinand Marcos. Sumulat daw siya tungkol sa 100 billion insertions, issues for clarifications. Yan ang pirma niya. Wala mang pangalan nga eh. Kinubiran yung pangalan. Pirma lang yata. Yan sabi niya diyan, I write with deep concern regarding recent budget issues after reviewing the final budget adjustments and the long list of flagship projects affected. I feel that the House has been unfairly accused by some quarters of making a mess of the 2025 budget. I am thus compelled to explain and set the record straight. Yan yung sulat niya, mga kababayan. Ang problema dito sa sulat niya, wala man lang pong receive. Walang nakatatak na receive by the Office of the President. Very clean. So malamang ginawa lang niya yan. Ginawa ng kanyang abogado just lately, and wala mang receive na nakalagay, mga kababayan, sa kanyang sulat. Ibig sabihin, hindi man na-receive ng Palasyo Malacanang yung sulat niya. Walang nakatatak na receive. So it is just a scrap of paper. Palabasin, sumulat siya sa ating Pangulo, tulad ng kanyang claim. Kaya sabi dito sa reaction ni Yayam Dizon, isang Marcos loyalist, if this letter was indeed sent to PBBM by Saldico last February 2025, where is the barcode or receipt notation in the letter? Wala man po. Ibig sabihin, hindi man pinareceive sa Palasyo Malacanang. Kasi kung pinareceive, di may tatak na receive. May nakasulat na receive. At sabi ni Yayam, dapat may barcode niya. Yun ang ginagawa ngayon sa Palasyo Malacanang. At isa pa sa na-notice natin, wala man lang pong letterhead ng House of Representatives. Yan very clean. Wala man lang diyang from the House of Representatives, tapos yung seal ng House of Representatives. Wala ba siyang letterhead? Yeah, very clean, mga kababayan. Pati sa baba na usually dito ilalagay yung receive annotation. Wala po. Wala. Very clean, mga kababayan. May diferensya talaga po. Yung video niya, hindi pa nga po malaman kung totoo o AI lang. Kasi iba-iba yung hairstyle niya, pati yung shape ng kanyang mukha. Tapos yung sinasabi niyang sulat, wala man lang po na receive annotation ng Palasyo Malacanang. You see, ang nagsasalita siya lang po. Hindi man lang sinumpaan na salaysay o affidavit. Basta siya nagkikwento lang.
So napakalaki ng diferensya po, mga kababayan. Kaya sabi ng mga taga rito sa amin, mga kilala ko to, ang iba. Sabi ni Edgar Makinyana, taga dito sa Legazpi, mag-uli ka na nga ni, maski ano na sana, kahit ano na lang anya, maski ano na sana. Sabi ni Misa Afam, kitchenette, warang kauragi, gibo-gibo ka ni, walang kauragi. Ang ibig sabihin, walang katinuan yung gawain. Warang kauragi. Hindi maniwala yung mga taga Legazpi po. Sabi ni Joan Loterino, walang date anya. Yan pa, walang date. Sabi ni Leonard Dicano, sabihin mo yan sa ampangan ni Marcos, sa harap ni Marcos, ang ibig sabihin. Sabi ni Bibi Lodon, kautikan na, kasinungalingan daw. Sabi ni Edison Liagono, isurge, gariman sa nasabi sa ko kan boss ko, mapareceive ka kisurat, wara tatak, walang tatak daw, na date and receive by my goodness, Saldi, ikaw ba yan? Wara pa heading kang opisina mo, walang heading. Isos Maria, bagang maniwala na talaga ako ng AI yan. Sabi ni Will Tiones, may loophole. Sabi ni Kanyeso Casey, uli na nga ni, umuwi ka na anya na minura pa. Sabi ni Archibo, abangan namin yung reply ni PBBM, kung meron ipakita mo. Kung na-receive, siyempre, i-reply yung Office of the President. Ipakita kung may reply. Walang maniwala po sa mga taga rito sa amin sa Legazpi. You see, so mas naniniwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga taga rito sa amin kaysa kay dating Congressman Saldico po ng Ako Bicol. Ngayon, ito yung press briefing, sagot ng Palasyo Malacanang sa sabi pasabog ni Saldico. At isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Follow up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw na sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyang mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Bai sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palace tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. Question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyong matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito.
Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you. Ngayon, ito yung latest mga kababayan tungkol kay reaksyon ni Sandro Marcos sa pagsabit ni Saldico kay Sandro Marcos. Sumulat siya mga kababayan ngayon kay ICI Chairperson Andres Reyes. So sabi niya, ay tingnan ninyo, ito ang maayos. May receive, dapat may ganyan. Yung sulat ni Saldico. ICI, receive. Tapos may tatak ng Republic of the Philippines, House of Representatives. Yung sulat ni Saldico sa ating Pangulo, wala man lang letterhead ng House of Representatives, walang receive. Napakalinis. Ganito yung maayos na sulat. May pangalan na malinaw. Kay Saldico wala, tinagpan yung pangalan. Ito, tinagpan lang ni Sandro yung kanyang pirma. Sabi dyan, dated November 26, Dear Chairperson Reyes, I extend my full respect to the work of the Independent Commission on Infrastructure and its efforts to uncover the truth behind the ongoing investigation on flood control projects. Let me state this clearly and without hesitation. I am willing to appear before the Commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on any matter that may assist your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. Please inform my office of the schedule you deem appropriate. You have my commitment that I will be there. Respectfully, Ferdinand Alexander A. Marcos. May pizza. Kay Saldi, walang pizza. Walang letterhead ng Congress, walang receive. Yung sulat sa Pangulo. Ito sulat ni Sandro, kompleto. May pizza, may receive copy, may letterhead ng Congress. Kita ninyo, ang authentic sa hindi authentic po. So sabi ni Sandro, willing siyang fully cooperate sa anumang investigasyon ng ICI. Siya na mismo yung nag-offer. Hindi kailangan siyang unang imbitahin. Nagpapaimbita na siya. Siya mismo yung dumulog. Yan po ang walang itinatago. Yung mga may itinatago, nagtatago, siyempre. Kasi may itinatago. Pag wala kang tinatago, willing kang umarap sa anumang investigasyon. Yan ang mga totoong matapang harapin ang katotohanan. Tama po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected areas.
Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Amazing Worldwide Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. Mainam po ito sa mga may cancer patient, at syempre for cancer prevention na rin po. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase siya sa Amerika. Yan ang kanyang tindahan po online, mga kababayan. Sa mga mahilig din po sa pagpa-spa, Pamper City by OMG, your luxury escape, located po sa Isiana City, Parañaque City, Metro Manila.